Mensahe mula sa dalawang nagmamahalan. Halos hindi sila nakarating sa bataan. Ang langit ay may kakaibang madilim para sa panahong iyon ng buwan, halos malungkot, bagamat hindi lubos na maitim. Si Junie, ang associate editor ng isang lifestyle magazine, at ang kanyang mga tauhan na mga litratista at manunulat, ay inatasang gumawa ng isang talaan tungkol sa kasaysayan ng bataan. Ito ay ang uri ng assignment na karaniwang hindi gustong gawin ng anumang editor o manunulat, maliban na lang kung may inaasahang mga nag-advertise na mag-sponsor ng talaan. Sa halagang 120,000 pesos bawat pahinang ad, pansamantalang maaring hindi sundin ang mga etika ng pamamahayag, ayon sa sinasabi nila. Ang kahalumigmigan ay dumidikit sa hangin tulad ng bagong labang lino. Ang mahimbing na paglubog ng hapon, puno ng amoy ng malamig na hanging gabi, ay nagpapasaok sa pagtulog. Nakakagulat nga na ang buong tauhan ay gising na gising at handang lumipad upang lubos na magamit ang biyahe. Sa pagdaan ng araw, unti-unting lumalabas ang gabi, nagsimula ang grupo na mag-ayos at magbalot ng kanilang mga gamit sa loob ng kanilang madilim na blue van. Mula sa malayo, nakita nila kung saan sila maghahanda para sa kanilang unang hinto para sa araw ang lumang, makasaysayang ilaw sa lumang na pabayaang pantalan sa paanan ng matarik na bangin. Sa mga taon, nagkaibigan ang pamilya ni Rodel sa maraming mandaragat at mga mangangalakal. Karamihan sa kanila ay nagdadala ng mga vase, alahas, at iba pang regalo tuwing dumadaong sila sa pantalan. Sa isa sa mga maraming pagdalaw na yon, nakilala ni Rodel ang kanyang lola, si Estrelita, na nag-isang 16 na taong gulang, at si Chang, isang 18 taong gulang na inchik Filipinong mangingisda mula sa Maynila. Pagkatapos ng ilang pagdalaw, nagmahalan ang dalawa. Madalas na nagkikita ang mga minamahal sa lumang ilaw. Tumayo si Rodel at itinuro ang pader malapit sa maliit na bintana, at sinabi na ang malambot na puting batong apog ay nagpapahintulot sa dalawang minamahal na maglagay ng mga inskripsyon sa pader. Hindi gaanong mabasa ni Jen, Mark, at Cynthia ang mga gasgas, pero kahit na ganoon, ay maayos na natukoy ang mga ito. Nakasulat ang mga mensahe sa lumang Tagalog. Maikli ang mga liham ng pag-ibig, tala ng mga pagkikita, petsa, at oras. Sa katunayan, talaga namang nai-record ni na Estrelita at Chang sa bato ang mga araw, oras, at mga pangyayari tuwing nagkikita sila sa ilaw. Ang romantic naman, sabi ni Cynthia, habang malalim na umiinom ng beer. Tumawa na lang si Mark sa kanyang komento. Gayunpaman, hindi lahat ng mga inskripsyon ay nagkwento ng masayang mga kwento. Isang inskripsyon, marahil kay Chang, ay nagsalita ng isang tiyak na Diyos, isang Kastila-Mexikanong mandaragat na nais na magkaroon ng bata si Estrelita para sa kanyang sarili. Hindi nagbigay ng detalye ang inskripsyon. Gayunpaman, alam ni Rodel ang buong kwento. Isang gabi, habang sina Estrelita at Chang ay nasa loob ng ilaw, bigla na lang pumasok si Diyos kasama ang ilang sundalong Kastila, at humingi ng pag-aresto sa batang inchik Filipinong mangangalakal. Sa panahong iyon sa Intramuros, Maynila, ang komunidad ng mga Tsino ay inaapi ng mga Kastila ng walang malinaw na dahilan o katwiran. Hinila ng mga sundalong Kastila si Chang at Estrelita palabas ng ilaw kung saan binaril sa malapitan ang batang inchik Filipino sa ulo. Agad siyang namatay. Kinatakutan ni Estrelita ang kanyang buhay, kaya tumakbo siya pabalik sa ilaw hanggang sa umabot siya sa tuktok. Nangako si Diyos na kukunin ang dangal ni Estrelita bago siya patayin, subalit huli na ang lahat. Pagdating sa tuktok, tumalon si Estrelita mula sa bintana patungo sa kamatayan, ang kanyang ulo at katawan ay nabangga sa mga matutulis na bato sa ibaba. Ayon sa mga nakakaalam ng kwento, ang kanyang huling salita ay, "Hindi kita mahal." Walang sinabi ang grupo, habang ang magulong tunog ng mga alon na tumitibag sa pader ng bangin ay nagpapahayag ng katahimikan. Si Junie, nasa puntong iyon ay nakainom na ng 4 na lata ng beer, tumayo upang pumunta sa banyo. Isang maliit na silid sa tabi ng bintana ang banyo. Habang patuloy na nagkukwento ang tagapangalaga, nagpaalam si Junie at pumasok. Madilim ang silid, maliban sa mahinang liwanag na nagmumula sa rechargeable na lampara. Habang nagpapahinga si Junie, napansin niya ang pagbubuo ng kahalumigmigan sa salamin malapit sa kung saan siya nakatayo. Isang malamig na hangin dumampi sa loob ng maliit na silid habang ang hating gabi na buwan ay naglalaglag ng mga patak ng liwanag kung saan malawak ang mga mata ni Junie.
Bigla, narinig ni na Rodel, Mark, Cynthia, at Jen ang sigaw ni Junie mula sa loob ng banyo. Tumakbo sila upang makita kung ano ang nangyari. Nakita nila si Junie doon, hindi gumagalaw, nakatingin sa salamin sa tabi niya. Sa natamong salamin, may mga salita na nabuo habang ang mga patak ng tubig ay umaagos sa hindi pulidong salamin. Hindi kita mahal. Naalala ng lahat ang tungkol kay Junie, na isang mestizong Kastila. Ang grupo ay tumakas mula sa ilaw. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig. Maaring paki-like ng video and mag-subscribe para sa mga papakating na video. Magandang araw po sa inyong lahat.